gender stereotyping is yung there are certain meron ka ng branding on kung ano yung nagagawa ng certain gender over the other. Walang equality. Kaya, ano pa ba? Pag gender stereotyping, siguro, kina-classify na nila yung mga bagay-bagay regarding sa gender mo. As a woman, I don't believe in being a feminist. Hindi ko kasi siya, parang, hindi ko siya nililive. Yung buhay ko, hindi ako naniniwala sa pagiging feminist. Kasi, I do believe na may mga bagay na kahit sabihin kayang gawin ng babae, hindi pa rin dapat niyang gawin. Nasanay na tayo na may mga bagay-bagay na parang nakalaan na sa utak natin. Ito gagawin ng lalaki, ito gagawin ng babae. For example, start pa lang, di ba? Sabi nila, nahuhubog ang tao sa tahanan. Pero sa tahanan pa lang, alam na natin na mayroon ng gender stereotyping. Yung gagawa sa bahay, nanay, which is babae. Yung gagawa, magtatrabaho sa labas, yun yung tatay, di ba? So parang, doon pa lang umpisa na yun, mas lumalaki siya na parang hindi na natin napapansin kasi, ano na siya, part na ng buhay natin. Parang habit na siya. Kapag narinig ko yung word na gender stereotyping, parang ang nagiging dating sa akin, ito yung mga pag-stereotype mo sa mga sa mga sex na eto, pag babae ka, ito lang yung pwedeng gawin mo. Pag lalaki ka, hanggang dito ka lang. Ito lang din yung pwede mong gawin. So parang nagkakaroon ng division of task between sa dalawang sex. Pag halimbawa, may narinig ka isang gender, let's say male or female, may naisip ka agad na generalization tungkol sa kanila. Na binibigay sa mga babae o sa mga lalaki, halimbawa na yung babae, dapat nasa bahay lang siya, parang hindi siya pwedeng magtrabaho, dapat aalagaan niya yung mga anak niya. Tapos yung sa lalaki, dapat siya yung nagpo-provide sa pamilya. Parang pagkakahati-hati sa kung ano yung pwede mong gawin, kung ano ka at kung ano yung definition mo, depende doon sa pagiging kung ano yung gender mo. Within the house, wala naman gaano, pero I mean, yung may certain task talaga na sa lalaki ibibigay kasi nga medyo mahirap gawin para sa isang babae. Sa university, medyo ma-observe mo yan kasi nga meron pa rin talagang iba na hindi na naniniwala na equal ang babae sa lalaki kasi nga meron talaga, may certain characteristics ang isang tao na binigay sa kanila kaya hindi sila talaga equal. And yung sa community, so since university is part of the community, so yes. One good example is leadership. Naniniwala ako sa kakayahan ng mga babae, pero siguro ilagay na lang natin sa bansa natin, di ba? Kumbaga, for the past years na may namunong babae sa Pilipinas, sa bansa natin, masasabi ko okay naman, pero hindi kasi bagay eh. Kumbaga, masyado kasi silang mababaw, hindi naman sa mababaw, pero may pagka-motherhood instinct kasi sila na hindi nag-work para sa pagiging leader ng bansa. Naniniwala kasi ako na dapat being a leader, kailangan yung may hawak sa kanya is a man. Kasi, ang lalaki kasi, pagdating sa paggagawa ng mga desisyon, talagang hindi sila na-sway. Yun, kumbaga, in terms of leadership, mas pabor ako kung lalaki mamumuno. Lalo na sa bansa natin. Naniniwala din ako na may mga trabaho na kahit sabihin natin, pwede naman sa nangyayari sa bansa natin or sa mundo, pwede namang hawakan ng babae but still mas maganda na magampanan kung sa lalaki ipapahawak. And I also believe, kasi doon sa saying sa Bible, kumbaga, as a woman, kailangan lagi siya nagpo-follow sa man. Kasi yun yung written in the Bible. Kaya siguro nagkakaroon ng gender stereotyping dahil hindi nagagampanan kung ano yung dapat gampanan. Kasi pinipilit na gampanan lahat. Kumbaga, pinipilit nila magkaroon ng equality, knowing na yung pagiging equal kasi is yung being able to do the job or
being able to do the job as a woman or as a man, hindi yung parang pinagsasama na nila. Pero yung kapansin-pansin, kapag yung mga mahihirap, yung mabibigat na trabaho, for example, yung mga pagbubuhat, ganyan. So yun, parang most of the time, lalaki yung sinasabi nila. Pero yung mga malalambot na gawain, yung magagaan, most of the time, nadidikit siya sa mga kababaihan. Oo, makikita naman kasi yun. Parang maraming ganong instances ang makikita sa community kahit sa university. Ayun, sa university, for example, is that yung mga technicians natin kadalasan dito sa university is lalaki. Tapos yung mga makikita mo kadalasan na naglilinis ng CR or yung mga is sometimes babae. Then yung mga librarian, kadalasan babae din. Yung mga nurse, yung mga nagtutulong, most of the time babae sila. Bira ang makita ng lalaki. Ay, siguro yung pinaka-evident na gender stereotyping para sa akin, yung sa mga bakla na parang nalilimitahan sila sa parang usually parang pag sinabi mong bakla, carloonista yan, yung mga ganong tipo ng trabaho. Bukod dun sa nasabi ko ng yung sa mga bakla, siguro yung sa mga babae na dapat ipinagbubuhat sila ng mga, halimbawa, ng bag, kaya naman nila, mga ganun. Bahay pa lang, sinanay kami na pag babae, siya yung gagawa ng house chores. Pag lalaki, sa business or sa store. Kung meron naman is, I think it would be yung ability ng isa na i-exercise nila na, hindi totoo. Ibig sabihin, i-outperform mo yung dati mong sarili. So, self-improvement, kumbaga. Siguro dahil yung masamang na idudulot niya is yung pagkakaroon ng mababang self-confident. Kasi parang iniisip kasi nila, siyempre ako, bilang isang babae, sasabihin ng mga kapwa ko babae na, uy, kaya na natin gawin yan. So, kahit ako sa sarili ko, alam kong, parang hindi ko naman kaya, but then, dahil nagagawa ng ibang woman, pipilitin ko na rin yung sarili ko na dapat ma-reach ko din sila kasi, tinan mo, ang galing-galing nila mga babae, dapat ganun din ako. Doon nag-start hindi kasi ako naniniwalang, basta parang hindi ko kasi feel na, yun, dahil paniniwala siya ng babae, kailangan ko na rin paniwalaan as a woman. Yun yung feeling kong bad effect ng gender stereotyping. Siguro sa tingin ko, walang naidudulot na mabuti ko eh. Kasi parang, di ba, hindi mo naman alam kung ano talaga yung potential ng isang tao. Lalo na pag kinukulong mo ito, di ba? So, kapag binibigyan mo ng gender stereotyping, parang hindi natatakot na yung tao na na mag-try ng mga ibang bagay na hindi pa niya nagagawa, 'di ba? For example, ikaw nanay ka pero may mga katangian ka or kakayahan ka na kaya gawin. For example, sa arts, mas magaling ka pala sa engineering, ganyan. Pero sinasabi sa iyo ng mga tao sa paligid mo na ikaw pangbahay ka lang, tagaluto ka lang, ganyan. Pero kung iisipin natin, hindi mo naman masusubukan or malalaman na may kakayahan ka sa engineering or sa arts kung hindi mo susubukan. Siguro yun, nalilimitahan lang yung mga tao. Sa isang individual is that kung babae ka, tapos let's give an example na sa engineering. Sa engineering kasi, it's a profession na puro lalaki, karamihan ay lalaki. So pag babae ka sa isang ganung profession, nakakaroon ka agad ng discrimination na, ay babae yan, hindi na kayang gawin ito. Kaya sa trabaho, mas pinaprioritize nila yung mga lalaki. Isa yun sa mga example. So parang ang nangyayari is that, nalilimit yung opportunities and yung mga jobs na kaya mong gawin kahit sabihin na naman natin na mas capable ka kaysa dun sa taong to. Siguro yung masama is nade-deny na opportunity yung, let's say, isang gender. And the other way around, nakaka-benefit dun sa isang gender. Halimbawa, pag babae, nade-deny na opportunity dun sa trabaho niya. Pero pag lalaki, mas na-favor sa kanya. Although, pwede rin mangyari the other way around. Siguro, wala akong masabing mabuting na itudulot niya eh. Pero kung sa negative siguro,
yung nalilimit siya or nababox in siya dun sa stereotype na mahirap basagin. Well, disadvantages, limits nga nung pwedeng gawin, pero by advantage, parang decentralization sa ano yan, sa isang grupo, sa gobyerno na may kanya-kanya nang dapat gawin yung bawat isang miyembro. Kailangan siyang matanggal kasi hanggat hindi nauunawaan ng mga tao kung saan dapat sila lumugar, hindi nila magagampanan yung dapat nilang gampanan. Para sa akin, hindi. Kasi yung gender stereotyping is there, yun nga, para sa sinasabi ko na it is there to challenge yung people na, oh, so since may sinasabi na ganito, you're going to strive better. Ipapakita mo sa kanila na I too can do that. So, yun yung para sa tingin ko yung magandang benefit ng gender stereotyping. So, I think hindi naman sobra-sobra, tamang ano lang naman, yung very minimal kumbaga. Siguro tanggalin na lang siguro para lahat more opportunities sa kung ano man gusto nila. Dapat siyang mawala para para mas equal yung pagtingin natin sa bawat individual at ayun, makapag-function tayo ng mas malaya. Hindi. Kasi tayo lang din naman na naglilimit nung kaya natin gawin. Pero kung yun ang sinasabi ng society na gawin mo, well, pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Pero sa ngayon, maganda na nga na parang sa gobyerno ay may pagkakahati-hati ng trabaho. Yes, kailangan siyang maalis. Kasi katulad nga ng sinabi ko, hindi at all times na porket lalaki siya, mas magaling siya sa ganitong bagay na automatic. Kasi nga, iba na yung panahon ngayon na kaya na din, yung mga trabaho na dati ay ginagawa ng mga lalaki lang, pwede na din na yung gawin ng mga babae. For example, may mga babae na yung bus driver na dati is puro lalaki lang. So parang, tsaka may iba't iba kasing skill set ang mga lalaki at babae na minsan sinasabi nila na ang babae daw meticulosa at mas magaling din sa ganito. Eh hindi na rin ganun kasi may mga lalaki na din talagang mas meticulosa kaysa sa mga babae. And so ayun, sa tingin ko na dapat mawala siya sa community. However, it remains that ang mga lalaki, physically strong sila sa atin and may mga certain advantages talaga ang mas magandang physique, mas malakas na physique nila sa atin. So therefore, personally, I believe na we should recognize that though nag-change na yung times, may mga bagay pa din na kayang gawin ang mga lalaki at may mga bagay pa din kayang gawin ang babae. Ayun. Mas maganda kung mawawala siya. Kasi kung isipin natin, di ba, kung paano ba kailangan, parang nasasanay na kasi tayo, di ba, na pare-pareho lang yung nangyayari. Siguro, what if matry natin na lahat ng tao may pantay-pantay na tawag dito, na right para gawin yung mga bagay-bagay. Kahit sabihin man natin ito or nakasanayan man natin na paglalaki or pangbabae ito, siguro may mas madidiscover tayong mga bagay na mas makakatulong sa pag-unlad natin ng ating society.